Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, pag-usapan natin ang mga pagbabago sa e-travel. Yes, tama po ang narinig ninyo. May padating na pagbabago ang ating e-travel. Ano ang mga ito? Details coming right up. If you're a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I am going to leave the link in the description box for your reference. So, siguro nakita nyo na ito sa telebisyon, sa ibang vlogger na nag-update regarding e-travel custom system. Sa ngayon, e-travel system lang. Ito pa rin yung ginagamit ng lahat ng pasaherong papasok ng Pilipinas at mga Philippine passport holder na palabas ng Pilipinas. Wala pong nagbago doon kasi itong e-travel custom system pilot implementation pa lang ito. Hindi pa po ito na i-implement online. So, wala pa pong bagong form. Baka may magsabi na naman na wala namang bagong form. Sa wala pa talaga po. Gaya nga ng sabi ko, pilot pa lang ito na inilunsad ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 1. So, parang heads up na ba sa mga pasahero na uuwi ng Pilipinas? So, ano ang e-travel customs system? Kung sa ngayon, sa e-travel system, tinatanong yung basic information mo, yung travel details mo, at yung uuwian mo. Yun lang yung hinihingi ngayon sa e-travel. Kasi yung health declaration, wala naman yun kasi during COVID-19 yon. Pero kapag itong e-travel custom system ay na-implement na, idadagdag na nila ang baggage declaration form at saka yung currency declaration form. Tandaan nyo, kapag kayo ay malapit ng lalapag sa Pilipinas, na nagbibigay na yung mga airline staff ng form na mag-fill out na kayo kung ano yung mga dala nyong pasalubong ba yan, kung may i-declare na kayo, lalong-lalo na yung may mga dalang malalaking halagang pera papasok ng Pilipinas. Kasi kung ikaw ay may dala na higit sa 10,000 US dollars, kailangan mo talagang i-declare yan sa Bureau of Customs. Hindi mo yan pwedeng itago kasi kapag na-scan yung bagahe mo, makikita at makikita yon. Soon, kapag na-implement na ang mga pagbabago sa e-travel, etong baggage declaration form at currency declaration form, isasali na nila ito sa e-travel system. So, parang madadagdagan na naman yung i-fill out nyo, pero sa iisang form na lang. Hindi gaya ngayon, magre-register ka sa e-travel, mag-fill out ka ng declaration form. Kung ikaw naman ay lalapag sa Terminal 1, available din yan online, pwede kang mag-register online sa i-declaration. Gaya nga ng sabi ko, sa pagbabago, iisang registration na lang ito. Isasali nila ito lahat. Ito ay proyekto ng Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Bangko Sentral ng Pilipinas at yung AMCLA para doon sa money laundering. Alam mo naman ng Pilipinas, hindi ka pwedeng magdala ng sangkatutak na pera kasi tatanungin at tatanungin ka. Pwede naman siguro kung ikaw ay may patunay na legit yung perang ipapasok mo. Pero gaya nga ng sabi ko, sa e-travel customs system, lahat andun na. Parang all-in-one form na siya. Andun na lahat. Yung basic information mo, yung travel details mo, yung baggage declaration mo, kung may i-declare ka, kung may mga dinala kang mga pasalubong para sa mga pamilya mo, or kung may malaking halaga kang pera na dinala papasok sa Pilipinas, andun na lahat. Ito yung e-travel customs declaration. Gaya ng sabi ko kanina, pilot pa lang ito. Hindi pa siya fully implemented. Hindi din sila nag-announce kung kailan ito magsisimula. For sure, hindi ngayong December kasi parang medyo late na. Tsaka parang medyo hassle na sa mga travelers kasi mag-a-announce sila, mag-e-inform sila sa mga airline, alam mo yon. So medyo magulo kung ngayong buwan nila ito i-implement, lalong-lalo na ito yung dagsaan talaga ng mga pasahero sa pag-uwi ng Pilipinas. Kasi ang daming mga kabayan natin gusto talaga magpasko at magbagong taon dito. So hindi pa ito implemented online. Chinek ko din ang e-travel system.
same pa rin, wala pa rin nagbago. Yung ngayong registration pa rin ang andon, wala pa silang dinagdag, wala pa silang ibinawas. But for sure, malalaman natin yan kung may pagbabago na. At sigurado naman ako na mag-a-announce yan sila sa mga pasahero kung napalitan na or nadagdagan na yung e-travel system natin na kalaunan ay magiging e-travel custom system. So, gusto ko kayong i-heads up, gusto ko kayong i-alert na may mga pagbabagong darating sa e-travel. May ipapanood ako sa inyong video kasi uploaded ito ng Bureau of Customs para ma-explain lalo yung plano ng Bureau of Customs in the future para sa e-travel custom system. Ito po yun. Introducing the e-travel system, transforming your travel experience to and from the Philippines. Our digital platform ensures a seamless journey with a user-friendly web portal, eliminating the need for paper forms. Submit your baggage and currency declarations effortlessly before you arrive or depart, embracing the future of hassle-free travel. Beyond convenience, the e-travel system is a powerhouse for health surveillance, border control, and economic data analysis. By providing crucial advanced information to the Bureau, we prioritize your safety as we deliver effective risk profiling. Committed to prompt data sharing, we collaborate with the Anti-Money Laundering Council and the Bangko Sentral ng Pilipinas, reinforcing financial security, accessible to all and responsive on mobile devices. Our platform ensures a hassle-free experience for every traveler and crew member. Simplify your journey with e-travel system, ushering in a new era of travel convenience. Visit our website now for a transformative travel experience. So mukhang magiging digital na talaga ang Pilipinas pagdating sa mga forms. At mukhang mawawala na yung mga forms talaga. Kasi ngayon, meron pa silang dinedistribute na forms sa mga aeroplano. Soon, wala na ito. Ang kagandahan naman nito is magagawa mo ito bago ka umalis. Alam mo yun? Gaya ng e-travel, 3 days bago ka umalis, gagawin mo na. So, mas magiging maikli yung process mo sa immigration at saka sa Bureau of Customs kung ikaw ay darating ng Pilipinas. Kasi lahat online. Makikita na yan nila. Meron na silang heads up na ito yung dala mo, ito yung dineclare mo, ganyan. May mga tanungan lang siguro yung mga kabayan natin kung gaano ka-safe yung data nila online sa pagbabagong ito. Pero for sure, mag-a-announce ito kung talagang ito na yung gagamitin ng lahat ng biyaherong papasok ng Pilipinas at paalis ng Pilipinas. So ito po ang ating latest travel update papunta at paalis ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Sana po ay mapaghandaan ninyo ang mga pagbabagong ito. Huwag po kayo mag-alala. I-update ko po kayo as soon as possible kung meron ng final announcement na ito na ang gagamiting bagong registration sa lahat ng pasaherong papasok at palabas ng Pilipinas. Mag-ingat po kayo sa biyahe at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas at pag-alis ng Pilipinas ay maging smooth at hassle-free. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.